Hindi pa pala tapos sa kanilang political harassment etong gobyernong bangag mga kababayan na pinapadaan nila dito sa Kongreso, dito sa mga bata ni Natamba. At dahil mukhang na-delay itong kanilang issue kay Digong sa ICC, ay ngayon mga kababayan sinasabit na nila sa murder ang ating dating Pangulong Duterte. At ang kanilang testigo na naman ay mga convicted criminal mga kababayan na reklusyon perpetua, wala pong tsansang makalabas sa bilangguan mga kababayan. Hinarap na naman nila sa Kongreso mga kababayan itong mga buhaya. Itong tatlo at marami pang iba mga kasamahan nila. At binigyan ng platform itong mga kriminal mga kababayan para maghasik ng kasinungalingan. At ang sabi ng kriminal mismo, na narinig daw niya ang tinig ng ating Pangulo sa telepono. Kaya idinadawit daw niya ito. Alam daw niya ang boses ni Pangulong Duterte. Yan po ang kanilang ebidensya mga kababayan sa pagdadawit nitong kay Digong sa pagpatay daw sa mga drug lords. 3 drug lords sa Davao City Jail. Ito na ba mga kababayan talaga? Ang ganti ng mga drogista? Justice for all drug lords? Panoorin po natin. Idinawit sa kaso ng umano'y extrajudicial killing ng mga Chinese drug lords sa Davao si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinawalat ito ng 2 presong humarap sa pagdinig ng preso mga kababayan ha? Preso! Ano raw ba ang kinalaman ni reklusyon perpetua? Wala na pong chance ang makalabas ng bilangguan mga dating kababayan. Pangulong Duterte? Anong lumabas dyan sa hearing? Ito ang dinala dito sa sa mga buhaya na mga congressman. At naniwala naman sila mukha. Nakatakba nga ipatawag ng House Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa umunay pagkakasangkot niya sa pamamaslang sa 3 Ang purpose ng mga animal na to mga kababayan isampina si Digong doon tapos i-contempt nila. At malamang mga kababayan, kapag na-contempt na nila doon sa Kongreso, tsaka naman ilalabas yung arrest warrant ng ICC. Dahil feeling natin ganyan ang kanilang plano dyan. Ganyan nila i-trap si Digong mga kababayan. Turong Chinese drug lord sa Davao noong 2016. Hayagang binanggit ang pangalan ni Duterte ng 2 persons deprived of liberty. Dahil ang dahilan ng mga kababayan dahil nasabit ang pangalan ni Pangulong Duterte ay sabi ng kriminal yung preso mga kababayan narinig daw niya, nakausap daw sa telepono si Duterte. Alam daw niya ang boses. Yan lang. PDL sa pagdinig ng Kamara tungkol sa ugnayan ng mga pogo, illegal na droga, sindikatong Chinese at mga extrajudicial killing. Inamin ni na Fernando Magdadaro at Leopoldo Tan na pinatay nila sa Davao. Naka-blurred pa ang picture mga kababayan pero gusto nyo makita itong 2 ungas na to Bakit nyo binlurred ang mga pagmumukha niyan na live niyan sa RTBM Pinoprotektahan pa mga kababayan ang mga itsura ng mga kriminal na ito. And Pinol Farm noong August 2016. Ang umunay mga dayuhang drug lord na sina Cho King Tung, Jackson Lee at Peter Wang. Ayon kay Tan, pinangakuan sila ng mga pulis ng tig 1 milyong piso at kalayaan. Bakit hindi nyo nireklamo ang mga pulis? Tapos direkta agad sa presidente daw mga kababayan. Di ba ang nangyayari dati mga kababayan? Eto mga pulis na kasangkot dyan sa droga is ginugurgur nila ang kanilang mga kasamahan sa industriya, di ba? Mga drug lords. Nagurguran sila lahat mga kababayan dahil sa taranta nila mabubuking sila mga kababayan. Yan po ang totoong dahilan kung bakit namatay yung mga drug lords sa loob ng bilangguan. Ng ulo ng dahil nakakulong na mga kababayan wala na pong pag-asa makalabas yon. Sa takot lang nila mga kababayan, yung mga kakampi nila mga drug lords na nasa labas pa, sa takot na nilang ikanta sila nitong nakakulong na drug lords, pinagurgur. Ginamit itong mga preso ding ito para patayin yun. Tapos isasabi nila na, si Duterte, nahuli na nga yan. Mga Chinese national. Nakausap daw nila tungkol dito ang classmate ni Tan noong high school na si SPO4 Arthur Narsoli na nooy nakabase sa Davao City. Boss daw ni Arthur Narsoli. At eto namang mga buhaya mga kababayan. Ito si Barbers, tayo dito dismayado tayo dito. Ewan lang natin kung krusada laban sa droga ba talaga ang mga kababayan tinataguyod nito. Ngayon parang drogista na ang kanyang
pinagtatanggol. Hanoi Police Chief na si Royina Garma, August 13, 2016 daw, nang dalhin ni Tan at magdadaro sa Bartolina at isama sila doon sa 3 Chinese kung saan nga nila ito pinagpapapatay. Pagkatapos nito, narinig ni Tan na may tumawag sa warden na sumundo sa kanila at sigurado raw siyang boses ito ng dating Pangulo. Talaga, boses talaga ng Pangulo. May time pa ang presidente yung tumawag dyan sa mga pulis na ordinaryong pulis, mga kababayan. Dito, mo siya ng Senior Deputy Speaker. Sige, kasuhan nyo. Dalhin nyo yan sa korte. Alam natin ang mga, eto na, tumawa pa mga kababayan. Alam natin ang purpose nito mga ungas na to eh. Mga bata yan ng tambaluslos. At ang kanilang purpose mga kababayan, eto na nga, sinasabi ni VP Sara Duterte na political harassment. Nasabi nila, totoo nga ba daw may political harassment? Eto na. Hindi pa sila na mga kababayan doon sa ICC. Kulang pa ang ICC. Na si Aurelio Gonzalez para maipaliwanag ni Duterte ang kanyang sarili sa komite. Ipatatawag din ang mga pulis at in your dreams. pang-opisyal na binanggit ng 2 PDL. Samantala, tinawag namang demolition job sa mga Duterte ni dating Presidential Legal Counsel. Tandaan nyo mga kababayan, kapag malapit na ang warrant of arrest na i-issue ng ICC, ipapasabina nila si Digong dyan para dyan nila mako-corner. Salvador yan ang plano. Ang akusasyong ito. Diit ni Panelo, madali lang magsinungaling para sa mga preso dahil habang buhay na silang makukulong. Halata rin daw na ginagawa lang ito ng 2 PDL kapalit ng pabor mula sa mga gustong sumira sa pamilya Duterte. Ang nakakapagtaka lang mga kababayan, bakit itong mga congressman na mambabatas mabibilog ng mga bilanggo na wala nga yung pinag-aralan, kaya naging kriminal, mga mamamatay tao. Bilib na bilib sila mga kababayan, itong mga bata ni Tamba na mga buhaya. Pinagsasaksak na namin yung 3 Chinese drug lords. Ginamit ko ang... Eto sa live ito mga kababayan. Dahil yung sa GMA, tinakpan ang mukha Porta at pagsaksak. At si Fernando Magdadaron naman ay gumamit ng 29 balisong. May script may script mga kababayan Dapat talaga kung alam mo ang talagang totoong nangyari, wala kang binabasa, di ba? Katulad yung Katibinag. Ito may basa pa, tapos hindi pa marunong magbasa mga kababayan. Tama nga si VP Sara, may problema tayo sa pagbabasa. Bakit hindi mo basahin yung aklat ni VP Sara, isang kaibigan? Doon ka magsimula para ma-practice ka magbasa sa script mo. Sa pagsaksak. Habang naglalakad kami, papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nakita na niya pinindot. Sige. Narinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Congrats. Job well done." Job well done. Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte. Paano mo nalaman? May picture ba? Tinatawag ba kababayan? Hindi video call. Grabe siguro ang pandinig nito. Ganyan, lumapit ka sa pulis. Baka matsugi ka kung sobrang lapit mo sa pulis. Dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang. Yan lang ang basihan niya mga kababayan. Narinig daw niya sa kausap sa telepono. How come? Dinikit mo talaga yung tainga doon sa doon sa telepono na may kausap yung tao. Teka muna. Medyo barbers mga kababayan. seryoso yung... Eto, tahimik sa sa issue ni PBBM mga kababayan, barbers. Gamitin mo ang pagka-barber mo, gupitan mo ng buhok si PBBM at hair follicle drug test mo, barbers, ungas ka. Sinabi mo Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. See? Gusto pa niyang talaga mga kababayan barbers. Like i-highlight na ang kinalaman ni dating Pangulong Duterte dito sa patayan daw. Testimonya ng isang kriminal, reclusion perpetua. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Gusto pa ulit talaga. Basa, script basa. Habang naglalakad kami, papuntang investigation section, inulit na, forward na natin. Nakita
ko sa na pinindot ni Superintendent Padilla ang Ay, kanyang siya. cellphone, narinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Congrats! Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Meron kang kasing binanggit na Gusto talagang ipabanggit ni Barbers mga kababayan si Duterte para sure na madadawit ha. yung nandito sa number 29. Ito ay pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano Opo. yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte. Yan ang punto ng mga congressman mga kababayan. Pagpipisahan na naman ito sa media. Sasabihin naman, criminal si Duterte. Justice daw para sa mga 3 drug lords. Yan ang gusto siguro ng mga congressman. Dahil pamilyar ko ang boses niya. Pamilyar ang boses. Narinig din sa kausap sa telepono sa kabila. Nakakausap mo ba si President Duterte? Narinig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Yan lang ang tanong nila mga kababayan na hindi talaga in-scrutinize ng mga congressman na talaga lang, explain mo daw paano mo narinig kung kausap ng kabilang telepono. Dinikit mo ba yung tenga? Sige, patuloy lang. Patuloy lang. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa bagong circus na naman sa Kongreso para idiin ng mga Duterte? Post your comments below.